Okay, so sa part 9, ipapakita ko kung paano gumawa ng authorization letter at saka affidavit of loss gamit yung cellphone lang natin. Hindi natin kailangan i-print yung affidavit of loss para pumirma, pati yung paggawa ng authorization letter, pwede naman natin gawin sa cellphone yan. So, umpisa na natin. Dito ang kailangan nating app is yung Google Docs at saka Copilot. Kung wala ka pa nung app na to, install mo na lang. So, umpisa natin sa Copilot. So, para makagawa tayo ng affidavit of loss at saka authorization letter, so gagamitin lang natin itong document na to. Gumawa na rin ako ng itatype ko dito para mapabilis tayo. So, ang sinabi ko dito sa Copilot app, kailangan ko ng affidavit of loss and authorization letter para sa SIM replacement. Pag mo lagay kung yung personal info ko, gawin mo lang fill in the blanks, tapos lagyan mo ng caption yung bawat underline kung sino ba yung maglalagay nun. Gawin mong Tagalog. So para maintindihan mo kung ano yung laman ng authorization letter, isat lang natin ang Tagalog kung medyo mahirapan ka sa English. Usually kasi pag English medyo malalalim yan eh. Para maging tama lang din pag nag-fill out na tayo ng mga fill in the blanks dyan. So sa affidavit of loss, ito yung makikita natin. Ang gagawin lang natin dito is ikakopy natin lahat yan. Yan. I-copy natin. Tapos, lipat na tayo ngayon sa Google Docs. Okay, so dito magbe-blur lang ako ng mga information ko. Tap lang natin yung plus sign sa lower right, tapos tap natin yung new document. So ito yung makikita natin, blanco pa to. Okay, so itap lang natin nasa top right, then tap natin view in Lightroom para mamuti. Tapos itap ulit natin yun, yung nasa top right, then tap na naman natin yung print layout. Para pag nilagay natin kung ano yung kinapi natin kanina. So, ito na yung itsura pag print natin ngayon. Okay? So, siyempre dito sa umpisa, burahin lang muna natin to. Yung nasa taas. Yan. So, ito na yun. Affidavit of loss para sa SIM replacement. ACOSI. Lalagay mo yung pangalan mo dito. Pangalan ng may-ari ng SIM. May edad na, ilagay mo yung edad mo, at nakatira sa, ilagay mo naman yung address mo. Okay? Ay nanunumpa at nagsasaad ng mga sumusunod. So gawin natin edad na 35. Tapos at nakatira sa, ilalagay mo ditong address is kung nasan ka ngayon. Kunwari, nasa Dammam, Saudi Arabia ka. Ilagay mo ng buo yung address mo. Sundin mo yung national address para maging kompleto lang. Okay? Tapos ay nagsasaad ng mga sumusunod na ako ang rehistradong may-ari ng SIM card na may numerong kung ano yung nawawalang number mo. So ilalagay na natin dyan 0917, tuloy mo na. Na ang naturang SIM card ay nawala noong kung kailan tingin mong nawala. Hindi naman kailangan eksakto kung anong petsa, pero kung tingin mo ganong petsa, so ilagay mo na lang. Na ginawa ko ang nararapat na paghanap ngunit hindi ko ito matagpuan. Na kailangan ko ng SIM replacement upang magamit muli ang aking mobile number na handa akong managot sa anumang mali impormasyon na aking ilalahad. Ginawa ngayon sa ginawa anong petsa ngayon? Ngayong petsa, February 19 sa lugar Dammam, Saudi Arabia. Tapos lagda, perma ng may-ari ng SIM, bali ikaw yung pipirma dito mamaya. Tapos yung ID na ginamit mo, kung ano yung kopya na ibibigay mo dun sa pupunta ng branch, yung sa kapamilya mo sa Pinas. Kunwari, pinicture mo yung national ID mo. Nag-screenshot ka ng national ID mo, yun yung ilalagay natin dito. Ilagay mo dyan, national ID. Tapos ilagay mo na rito kung ano yung national ID number mo. Screenshot mo, isend mo dun sa messenger ng family mo sa Pinas. Tapos, yun na. So, tapos na tayo muna dito sa affidavit of loss. Punta ngayon tayo dito sa authorization letter. Buburahin lang natin yung mga unnecessary na dito na nakalagay. So, dito sa authorization letter para sa pagkuha ng SIM replacement, yan, bali ito naman inaalaw mo na yung kapamilya mo
na siya yung magre-represent sa iyo sa pag-request ng SIM replacement. Ako si, pangalan na may-ari ng SIM card, pangalan mo, ay nagbibigay pahintulot kay kung ano yung pangalan nung pupunta dun sa branch para mag-request ng SIM replacement. Upang asikasuhin at kunin ang SIM replacement para sa aking nawalang SIM card na may numero, kung ano yung mobile number na nawala. Tapos kasama nito ang kopya ng valid ID para sa verifikasyon. Tapos anong petsa ngayong araw. Tapos lagda ng may-ari. So pipirma ka dito. Tapos, lagda ng authorized representative. So, ito, hindi mo naman, ang pipirma na dyan is yung kapamilya mo sa Pinas. Tapos, burahin mo na lang yung nasa dulo. Ayan. Ayan. So, may dalawa na tayong file kagad dito. Una yung affidavit of loss at saka yung authorization letter. Kung hindi mo magawa yun lang sa Copilot, pwede mong sundin to. Kopyahin mo lang kung ano yung mga importante dito, kahit tanggalin mo na yung mga caption dito na kung sino yung pipirma, kung ano yung ilalagay, ganyan. Okay, ang gagawin na natin dito is ipiprint na natin. Okay? Tap lang natin yung nasa top right, tapos share and export, tapos print natin. Tap natin na print. Okay. Tapos, select a printer. Save as PDF. Ewan ko lang makikita natin sa TikTok to pag in-upload. Bali, tinap lang natin nandun sa pinakataas. Tapos, itatap natin dito is save as PDF. Tapos, ito na itatap natin. Ito. Kung nakikita mo na, nasa taas ng ulo ko. And then, doon naman sa ilalim, may makikita ka, pwede mong palitan yung pangalan. Ito. Papalitan na natin yung pangalan na imbis na untitled document, ilalagay na natin dito as affidavit 2026.pdf. Tap lang natin i-save. So, na-save na. Okay. So, tapos na tayo ngayon sa Google Docs. Next. Hanapin ngayon natin yung yan. Dito sa files, buksan lang natin yung app. Tapos, i-open natin ngayon yung Affidavit 2026 na ginawa natin. Okay. So, ngayon, ito kasi naka-PDF na to. Ayan, pwede na natin pirmahan yung document. So, dito, tap lang natin yung nandito sa lower right. Tapos, pwede na tayong pirma. Pirma ko yun. Pwede na tayong pumirma dito sa papel natin. So, kunwari dito, di ba? Sabi lagda. So, maglalagay ka na ng pirma dyan. Okay? Tapos, dito din sa ilalim, sa authorization letter, pwede mo na rin pirmahan yan. Lagda ng may-ari, ikaw yung maglalagay dito. Doon naman sa anyway, so kung napirmahan mo na, tapos na yan. Yan lang yung dalawang gagamitin natin. Save a copy. Pwede mo nang i-share yan sa Messenger. So, tap mo nang yung share dito. Ayan, nandito sa taas. Share button. Tapos, piliin mo na kung kanino i-share. So, send messenger mo. Tapos, ayan, para mapunta na dun sa family mo sa Pinas, yung file na to. Tapos, pwede na nilang i-print. Tapos, pipirmahan na lang nila yung nandito sa ilalim. Yung lagda ng authorized representative. Kung sino yung pupunta ng branch. Ayun. Tingin ko yun lang guys. Sana makatulong sa inyo to. Thank you for watching and see you sa next video. Bye.